Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma, ang huling linggo ng Kwaresma. Ang itong ikalimang linggo ng Kwaresma ay ang 40 araw ng paghahanda hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon po sa ating ebanghelyo ay sinasabi dito sa mga ating unang pagbasa na ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon ilibing sa limot. Limutin na ngayon, narito at masdan ang nagawa ko. Isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, magiging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang ninyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihin. Pero doon sa ating ikalawang pagbasa, sinabi raw, mga kapatid, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristong Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Pero dito kasi sa sinasabi natin ikalimang linggo ng Kwaresma, sa paghahanda hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya alam ninyo bakit nakatakip ang aking alam mo po bakit nakatakip ang mga imahe? Kasi 'di ba paghahanda yan. Nakatakip yon na may purple cloth. Dahil sa paghahanda, naghahanda tayo hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya dito naman sa itong araw ng Kwaresma, ang huli ay sinasabi natin kasi kapag yung next Sunday na kasi ng itong linggo, next Sunday ay linggo ng Palaspas, kung saan natin ipinagdiriwang kung saan pumasok si Jesus sa lungsod ng Jerusalem kasama ang buriko. Pero ngayon naman, ikalimang linggo ng Kwaresma ay
Ang sinasabi, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Germs everywhere! Ay, Kundi kaya dito naman sa sinasabi na kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang sinasabi dito na ayon nung panahon si Jesus pumunta sa bundok ng mga Olibo. Yung sa Mount of Olives kung saan siya pumunta nung mananalangin siya. Lumapit sa kanyang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikilapid. Pinatayo ito sa harapan nila. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Sa pakikiapid, ibig sabihin parang nag-commit yung babae ng adultery. Ayon sa kautusan ni Moises, yung mga 10 utos ni Moises, the 10 Commandments, sinabi raw na dapat batuhin hanggang sa mamamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa. Sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilang ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isang-isang umalis. Yes, kaya umalis na sila. Tas nung tumayo na siya, sinabi niya, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag kang magkasala. Kaya dito sa sinasabi ng itong ebanghelyo, dapat alam ninyo to. Dapat kapag may ginawa kang masama at nag-confess ka, kapag pagkatapos mo sinabi yung mga kasalanan mo, isasabi mo naman ng
panalangin. At pagkatapos, gagawa kayo ng sign of the cross. Tas sasabi ng pare, humayo ka at huwag nang magkasala. At manalangin kayo ng walhati ng Ginong Maria ng Ama namin. Pagkatapos ka nag-confess. Kaya ito rin, ang sinasabi rin dito ay ayon sa sakramento ng reconciliation, kung saan nagko-confess o nagsasabi ka ng paunmanhin o pasensya sa pare, sa Diyos. Yes. Kaya 'di ba parang nag-meet kayo face to face with the priest at sinabi mo ang iyong na-commit na mga kasalanan. At gagawa kayo ng tanda ng krus, yung ginagawa natin na sign of the cross o ang tanda ng krus, kung saan muna sa forehead, tas sa dibdib at sa mga balikat, at magsabi ng amen. Kaya ang sinasabi dito ay ayon sa babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Alam ninyo ang pakikiapid, nag-commit ng adultery. Kasama yon sa Ten Commandments ni Moises. Sabi raw, huwag mag-commit ng adultery o huwag mag-commit ng pakikiapid. Kasi hindi maganda yan. Kasi ayon sa kautusan ni Moises, dapat bautuhin hanggang sa mamamatay ang mga gaya niya. Nung sumulat siya sa lupa, at sinabi, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Kaya dito sa ating sinasabi na 5th Sunday of Lent o ika-5 linggo ng Kwaresma ay ayon sa Passiontide Sunday, kung saan natin itinatakip ang imahe para maghanda sa mahal na araw. Kaya ng April 13 kasi may start ng mahal na araw na yun, na Palm Sunday, ang pagpapasakit ng Panginoon. Sa paggugunita ng kanyang pagpapakasakit, tayo ay nagmamanalangin sa Diyos. Kaya tayo ay nagtitipon sa mahal na araw upang gunitain natin si Jesus, remembering Jesus. At alam ninyo bakit nakatakip ang mga imahe sa violet na takipan? Dahil naghahanda tayo hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay at naghahanda sa mahal na araw.
Kaya ang ibig sabihin sa itong paghahanda ay mahalaga. Bakit? Kasi ang mahal na araw ay sinasabi na ayon sa pagpapakasakit ng ating Panginoon na si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa Jollibee Chicken Filet! na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,